Recording. Okay. So, na-install na natin si XRIO after technical difficulties. Ngayon, I usually check this after I install. Ito, si Split Alpha. And ito na yung passes natin, which is galing kay Arnold. So, if we check, meron siyang 7 na passes or 8 ba? Yeah, 8. 8. Meron siyang extra alpha. So, gawin ko, i-group natin siya. Name natin to as composite. Okay, if I want to adjust a specific part, halimbawa, si emission, like I said kanina, halimbawa, kung yung fog, gusto nyo iba yung kulay, lighten. So, gawin natin siguro adjustment, use saturation, ibahin natin yung color. Okay, and then next is, halimbawa, specular. If you want to adjust, ibuboost pa natin yung specular color, which is eto. Gawin natin is screen. Or lighten na lang. Ito yung meron, ito yung wala. Ito yung wala, ito yung meron. No? If I want to boost that, pagkita ng hue saturation, asan na natin tensing. Huwag naman yung ganyan. Then, meron? Wala. So, ito yung basic compositing lang, no? Meron pang, let's say, if I want to add Z depth, close natin to. Sa AOV, pwede rin kayo mag-add ng effect ng camera lens blur. Lalagay nyo tong si ZZ, ayun. Add natin siya. Click natin yung render. Si Z kasi is ito. -15. Makikita nyo na meron siyang masking. Pero hindi mag-work to kapag 8-bit yung image nyo. Kailangan talaga EXR yung file format. EXR usually ang default niyan is 32-bit image. Ibig sabihin, mas maraming information yung image mo. JPEG is 8-bit. PNG 16 and 8-bit. So EXR file is 32-bit. Pero ayoko mag-dive in sa technicals, no? So save natin. Balik natin sa 0. Then save natin to. No, file multilayer EXR 001. Yes. So, no natin. Buksan natin ulit yung file. Double click, split alpha. Okay. Now si Z, kapag adjust natin yung exposure, makita nyo may information. Yan. Kasi ang image natin is 32-bit. Pero kapag kinonvert na natin siya into 8-bit, don't merge. Nag-adjust tayo ng exposure, sorry. Wala na siya. Wala na siyang mahahatak na information kasi kinompress natin yung file size. Okay, balik natin sa dati. Mode. Okay. Focus tayo kay Z. Adjustment. Okay, around dyan. Okay. Ngayon, gawin natin, convert natin siya into 8-bit. Don't merge. Ang ginawa ko, in-adjust ko muna siya. So, ngayon, medyo, ano lang to, advanced, another trick. Halimbawa, matagal mag-render, mayroong blur, lens blur dun sa camera nyo. So, select nyo ngayon itong layer na to. Marquee select. Copy or Control-C. Gagawa kayo ng another channel. Click lang to, segue, para meron kayong reference. Gagawa kayo ng alpha. Then, Control-V or paste. Meron kayong mask.
So, hide na natin ito. Pwede nyo to lagyan nyo ng lens blur. So, may filter. Nandito siya. Lens blur. Ngayon, yung source niya is yung alpha 1 na ginawa natin. Pwede kayong mag-select ng specific part. Papansin yung, ewan ko kung nakikita. Nakikita ba? Kitaasan natin. Ayan. Pwede kayong mag-select. No? So, ulitin natin. Ang ginawa ko doon sa ZDepth, pinabaan ko yung exposure. Ngayon, ang result niya is ito. Okay? Tapos, yung result nito, kakopy ko, lalagay ko siya sa bagong alpha layer. Paste. Usually kasi pag mag-render kayo, walang blur, diba? Yun, much better kapag ganun. Layer, off natin. So, off ko muna to. Kuha tayo ng filter ulit. Blur. Si lens blur. Tapos, nilagay ko siya sa alpha 1. Click natin yung specific part. Ayan. Pwede naman natin i-invert. Actually, medyo okay nga lang yung kanyang problema. Yan. Kasi, heads up, kapag nag-render kayo out of Arnold na merong blur, like yung ginagawa natin, matagal ang render nun kasi noisy yung image. So, if gusto nyo siyang i-avoid sa camera, off nyo lang muna siya. And make sure lang na gagawa kayo ng Z pass. Nandito siya, Commons, Arnold Renderer System, AOV. Ito yon si Z. So, ito yung important na passes kung gusto niyo makontrol yung scene nyo sa compositing. Still image lang. Okay? So, off ko muna yung recording. Baka may